Joban David Production, abay may bagong plano para kay Miss Annalyn. Ano nga ba ito at mukhang ilalayo na si Annalyn. But before that, let's watch this video clip. Ayan, kasama namin yan, Sherwina, ako, sila Lola, and then picture break po. Then, oh wow, Annalyn. Para pag marami na siyang picture dito, nandun din sa taas. So pag lumipat kami and then may sarili siyang kwarto, kasi lilipat na kami. Para pag may sarili siyang kwarto, lahat ng mga frame, lahat ng mga remembrance sa kanya nakastock. Pag lumipat kami and then may sarili siyang kwarto, kasi lilipat na kami. Para pag may sarili siyang kwarto, lahat ng mga frame, lahat ng mga remembrance sa kanya naka-stocks doon. Tapos bibilang ko siya sa room niya ng cabinet na parang gawaan ng, parang lagayin ng sapatos, para lahat doon nandun yung mga sapatos niya gusto niyang gamitin, tapos mga dress. Para may sarili siyang kwarto, may privacy siya sa sarili niya. So ito rin lalagay natin picture niya doon. Alright, ayan yung picture. Picture niya. Para na-display niya yung mga pictures niya. Galing yata ito kay Ma'am. Sa isang video clip or isang clip mula po sa live video ni Mr. Joban David Production ay meron po siyang nabanggit dito na kanyang bagong plano para kay Miss Annalyn. Sinabi niya na may possibility po na aalis na sila dun po sa bahay na tinitira nila. Maaaring maraming mga kadahilanan. Una, first thing is gusto niya na may plano siya na talagang bigyan na ng sariling kwarto si Miss Annalyn para meron daw itong sariling privacy para just in case yung mga gifts at lahat po ng mga binibigay sa kanya ng mga mommies, malalagay niya po sa kanyang sariling kwarto. At the same time, deserve din naman talaga ni Annalyn na magkaroon ng sariling kwarto para may privacy nga naman siya. Dahil, syempre, malaki po ang inaakyat na pera nito dito po kay Joban, ano? At the same time, is talagang maganda rin yung ginagawa ni Joban para at least makikita natin talaga kung paano pumamahay si Miss Annalyn, kung paano siya magkwarto, at kung may mga moment na gusto niya mag-isa, meron po siyang chance na magkaroon ng sarili niyang magkaroon siya ng sariling privacy. Pero nga lang, according sa mga source, syempre, isa rin sa mga biggest reason kung bakit po napag-desisyonan ni Mr. Joban David Production na lumipat, kasi nga 'di ba parang ang dami mga pumupunta dyan, yung mga kapatid ni Annalyn na parang sinasabi nila nagdadala pa ng mga pulis, mga barangay tano, 'di ba, para kunin si Annalyn, na nagiging dahilan para pumatroma at matakot si Miss Annalyn. Kaya naman Joban David Productions trying to protect the inner peace of Miss Annalyn, ano. At the same time, isa rin sa mga nakikita kong rason is talagang ito na po talaga yung talagang deciding factor ni Mr. Joban David Production na tuluyan na ngang ilayo si Miss Annalyn dito po kay Dindo Caraig. Of course, kapag lumipat yung mga yan, wala na po talagang chance na magpunta pa dun si Mr. Dindo Caraig para po makita si Annalyn, kasi wala na pong nakakaalam kung saan siya nakatira, diba? Kasi marami na po masyadong nakakaalam. Even yung mga fans po nila, even yung mga mommies na nag-splook din or naglabas ng kanilang statement patungkol doon sa chismis ng ni Lola na dati nilang kasama. Kung matatandaan ninyo, may mga chikang lumalabas na parang may mga chinika itong Lola na ito, na hindi ko alam kung kamag-anak ba ito ni Sherwina, no? At nagchika po siya ng mga bagay-bagay, yung mga privacy dito po sa mga pangyayari dito sa loob ni Mr. Joban David Production, na medyo foul doon po sa part po ni Annalyn, kasi may mga bagay kasi na parang there are those things to be better left unsaid. Minsan, maaaring yun yung perception kasi ni Lola doon po sa mga issue na yun, sa mga nagaganap na yun. Pero hindi naman pangit doon po sa perception na meron naman itong si Mr. Joban David Production. Kaya alam nyo po, mahirap kasi tayo mag-jump into conclusion na hindi natin nalalaman yung both sides. Minsan, people tend to give their comments and parang ang bilis-bilis nating manghusga ng mga tao without knowing kung ano ba talaga ang tunay na rason, pinakamalalim na rason. Minsan nakikita lang natin yung pinaka on top of it, pero yung deepest reason na mga bagay-bagay na nagaganap ay hindi natin nalalaman, kasi personally wala naman tayo sa tabi nila 24 hours a day and 7 days a week. So
Basta nagre-rely lang tayo doon po sa nakikita natin na progress ni Miss Annalyn sa piling ni Mr. Jovan David Production. Siguro para mas maging maganda na lang at maging peaceful na rin yung kalagayan ni Annalyn sa piling ni Jovan, ang kanyang tinuturing na ama, isuportahan na lang natin siya at yung pagkatiwalaan natin kung ano man yung nakikita natin magandang nangyayari sa kanya ngayon. Kasi sa tingin ko naman is that she's in good hands and hindi pa kasi able si Miss Annalyn to decide for her own. Kaya pinanghihimasukan pa ni Jovan yung mga desisyon niya. 'Di ba noon, nag-decide siya na sumama kay XB, ano nangyari? 'Di ba? Nagkaroon siya ng anak nang wala sa oras, tapos nagpagala-gala sila at buti na lang dumating yung chance na nakapag-decide siya to stay with Jovan David Production. Nakita niyo naman umayos po yung buhay niya. So, para na lang walang gulo at wala po di tayo maging toxic sa social media, suportahan na lang po natin kung ano po yung kanilang ginagawa. Hindi pala kami para sa isa't isa. Tapos kung oras na mas tumagal pa, syempre, malay mo. Mami, ang mapapangako ko lang, mami, hindi ko kasalanan kung titibok ang puso ko sa ibang tao. Kung oras na mas tumagal pa, syempre, malay mo, hindi pala kami para sa isa't isa. Tapos magkaroon siya ng bago, hindi ko masisisi. Syempre, hindi na kami nagkakasama, hindi na kami nagkikita. Ganon. Ang sa akin, hindi man kami magkatuluyang dalawa ni Annalyn, pinapanalangin ko na lang na sana mapunta siya sa tamang tao. Parang ganon. Yan ang ilan sa mga huling litanya ni Mr. Dindo Caraig sa kanya pong last live kasama ng ilan sa kanya mga followers, kung saan nagkaroon pa nga ng iyakan session dun po sa live video na yon, dahil unti-unti na nga na parang na-accept or tinatanggap na talaga ni Dindo Caraig na hanggang dun na lang talaga sila ni Miss Annalyn. Sinabi niya dito na hindi niya hawak yung kapalaran. I-accept niya na lang yung katotohanan that one day makakakilala na itong si Miss Annalyn na bago niyang makakasama, bago niyang mamahalin. Ganon din naman siya. Hindi niya maipapangako kung hanggang kailan siya makakapag-antay na muli ay magkasama sila at magkita ni Annalyn. Pero sa mga litanya ni Mr. Dindo Caraig, kalata naman natin na parang meron siyang biggest regrets may mga pagsisisi at may mga bagay siya na talagang namimiss ng mga bagay na ginagawa nila noon. Nung unang araw na napanood ko silang dalawa, ang isa sa mga talagang nag-retain sa utak ko habang pinapanood ko si Dindo at saka si Annalyn dati, nung scripted pa talaga yung ginagawa nila, sinabi po ni Mr. Dindo Caraig na never niyang magugustuhan itong si Miss Annalyn if napadaan na yan sa news feeds ninyo. And then, after a while, is after how many months na kanilang pagsasama, talagang naramdaman nilang ni Dindo na parang nahuhulog na yung kanyang kalooban kay Miss Annalyn. And this time, pagkatapos mangyari lahat yon, doon na po naganap, na parang sobrang nagtre-trending na po sila, pinag-uusapan, at napakaraming nang po mga sumusuporta sa kanila dahil sa napaka-positive na mga videos na kanila pong inilalabas. And then, after a while, eto na, dumating na sila sa katotohanan na walang forever sa Lindo, dahil this time ay parang peace off na, parang unti-unti nang natatanggap or na-accept na ni Mr. Dindo Caraig na wala na talagang pag-asa pa na magkabalikan sila or magkita or magbungguan ng kanilang mga landas, dahil may kanya-kanya na silang buhay na unti-unti na silang nag-move on. So, kaya ang payo nga ni Mr. Dindo Caraig that he cannot promise to everyone doon po sa kanilang mga supporters na hanggang kailan sila mag-aantay, dahil darating din ang panahon at pagkakataon na makakahanap si Dindo ng tamang tao para sa kanya. And ganon din naman si Annalyn. Ang wish lang talaga ni Dindo per Annalyn is matagpuan niya yung tamang tao din na talaga magmamahal sa kanya at poprotektahan siya katulad ng pagpoprotekta na ginagawa ni Dindo para kay Annalyn. So kahit nga hindi sila nagkikita, kadalasan po sa mga IG story or kadalasan sa mga Facebook stories nitong si Mr. Dindo Caraig sa kanyang Facebook page at sa kanyang official Facebook ay mga litrato at mga parang pasaring para dito kay Annalyn. Kasi unti-unti, little by little, ay talagang pinapakita niya that he was saying goodbye
And this is gonna be the most hardest part, no? Pagiging isa sa mga fan ng Lindo. Kaya naman sa mga Lindo fans is talagang tadhana na lang talaga makapagsasabi kung may chance pa ba itong si Analing at saka si Dindo Caraig. Kasi sa mga nakikita natin, parang habang tumatagal, mas lumalalim na lumalalim yung kanilang, yung possibility na hindi na talaga sila magkakasama. Kaya nga, isa sa mga sinasabi ni Mr. Dindo Caraig na mag-move on na tayo pare-parehas at no more Lindo at all dahil one day, alam mo, ang tinitignan ko lang dito na kapag si Miss Analing ay nagkaroon na talaga ng masasabi nating yung love team niya na talaga napapalit kay Dindo, ilalabas na rin ni Dindo kung sino ang ipapalit niya kay Analing. Yun po yan, nag-aantayan lang yan dalawang yan. Siyempre, ayaw muna nila maglabas ng mga ganyong bagay kasi kapag ginawa nila yun, kung sino man yung unang maglalabas ng kanilang makakasama or makaka-love team, siya po yung lalabas na masama, 'di ba? So this time is nag-aantayan lang yan. Pero si Dindo ngayon parang mas nagfo-focus po siya sa kanyang business, na bagong business niya na binebenta niya online. And doon po sa kanyang mga endorsement and sa kanyang mga guesting na ginagawa. And I hope that everyone is moving on at maging masaya na lang tayo para sa kanilang dalawa.